Maiba rin naman ako, former senator. Ito po Oo. kasing salin, ito napakalaking usapin ito. At kabilang nga, lahat po ng mga senador ngayon ay nakapag-file na ng kanilang mga salin. At si Senador Bongo, yung kanyang net worth, ayon dun sa kanyang huling salin na isinabit as of June 2025, ito'y nasa 32,431,512 and 61 centavos. Ano po masasabi nyo dito? Grabe, no? Maniniwala ba kayo sa salin na yun? Para namang hindi ka panipaniwala yung ganong klaseng salin, mga kababayan. Ako honestly parang ewan ko, hindi ako naniniwala sa ganong klaseng salin, mga kababayan. Ewan ko. Tuloy natin. Kayo naniniwala ba na yun lang yung net worth ni Senator Bongo? O, tuloy natin. Malaking kasinungalingan po yan, tahasang panloloko yung ganyang halaga. Kasi alam nyo, kilalang kilala itong si Bongo na nakatira sa Ayala, Alabang. Oh. Magkano ho ang lote pa lang Oh, doon? grabe, Ayala, Alabang Magkano lote doon? Magkano bayat lupa ron? Diba? Patayo, let's say, lote pa lang. Tapos papatayo ka ng bahay. Diba? So, ewan ko, milyones ang uubusin mo dyan. Siguro, bilang senador, hindi ka naman siguro gagastos ng 5 milyon lang sa bahay. Diba? Kung senador ka, baka nasa 20 million ang bahay. Parang ganon. Bahay at lupa and everything. Diba? So, yung 32 million net worth, parang hindi nag-a-add up, mga babayan. Diba? Doon, tapos malalaki po ang size ng mga lote dyan, pati yung kanyang bahay na tinayo. Four floors po yan, 4 na palapag. 4 na palapag. Diba? Kung totoo man yung sinasabi dito ni Trillanes, mga babayan. So, 4 floors, 4 na palapag. Magkano yan? No? At hindi basta-basta mga materyales siguro na gagamitin dyan. Yung mga pintuan, bintana, no? Hindi naman siguro bibili lang yan ng bintana dyan sa mga sa labas. Mga glass and aluminum na Hindi naman siguro pipitsugin. Diba? Yung mga suppliers, yung mga tiles, no? Hindi naman siguro pipitsugin at yung contractor na kinuha. Nagagawa ng bahay. Diba? So, ewan ko lang May elevator pa. Oh. Siguro abot po ng kalahating billion yan kung kasama na yung mga muebles, mga appliances at kung ano-ano. Tapos yung sasakyan na lang, pag nakita nyo, alam nyo naman ng mga kasama natin sa media, sa Senado, yung sinasakyan ng mga auto ni Bongo, ano ba yan, mga Escalade na SUV na bulletproof, higit 10 milyon yan, isang sasakyan pa lang. Meron mga backup vehicles pa, tas hindi ho nagpepermiyan sa isang kotse, nagpapalit-palit yan. Tignan nyo lang yung nasa garahe niya sa bahay niya. Talagang doon pa lang ho siguro abot na ng 200 milyon sa kotse pa lang. Wow. Kaya sobra naman na panloloko yan. So, yun nga, at ito yung pagkakataon din, na kung magtutuloy-tuloy at siya'y may imbitahan dyan sa ICI, ito'y pagkakataon din para masagot niya itong mga ganitong naglalabasang issue. Opo, gano'n na nga po yan. At the same time, sana ma-take advantage ito. Kung masubject ito, mag-volunteer sa lifestyle check, sige, samahan ng media kung saan siya umuwi, makikita nyo. Talagang kikilabutan kayo kung gaano karangya ang pamumuhay niya ni Bongo. Tapos ito, alam niyo ba nung una sinasabi palagi ni Duterte na etong si Bongo ay bilyonaryo. Sinasabi niyan sa media. Bakit naging bilyonaryo si Bongo? Buong buhay niya simula nung nag-graduate yata yun, executive assistant na ni Duterte. Wala naman nung negosyo yan na kilala na humahakot ng daang-daang milyon. Wala akong ganun. And besides, hindi nga nakadeclare sa salin niya. So, ito ngayon, gusto nilang, kumbaga, in a way to explain kung saan yung mga magagarang bahay at mga kotse, kung saan ang gagaling yon. Pero, since dineclare niya na 32 million, stuck na siya doon. Kaya, hindi niya na pwedeng palitan yan.
Ito, partner, kung meron ka pang tanong. Hindi. Tinitingnan ko kasi yung lote sa baka ako makabili tayo sa Ayala Alabang Yung ordinaryong lote ron, per square meter, 200,000. Pero tingin ko mababa pa to. Gano'ng kalaki yung square meter ba? Hindi, per square meter. Ito lang yan. Yung isang square meter, 200,000. Yun yung ordinaryo. 200,000 mga babayan. Oh. Let's say meron kang 200 square meter. Minimum 200 square meter, 'di ba? Sa tingin ko hindi naman 200 square meter lang 'yun. So 200 times 200,000. 40 million na 'yun, mga babayan, lote pa lang. 'Di ba? Ayan nakikita niyo ba? 40 million 'yan, mga babayan. Nakasulat dito. 'Di ba kahit i-compute niyo. So hindi magma-match dun sa 30 million na net worth salin ni Senator Bongo. Depende pa kung Yun po ayon dito sa nagsasabi. ang lugar mo may kung matawagin premium lot, di ba? Abutin ng mas mataas pa doon sa 200,000. So kung bibili ka Ito ng lang Kung 1,000 square meters lang yung ito malaki, kumbaga yung 1,000 square meters sa ordinaryong Pilipino malaki yan, pero sa Ayala Alabang yan yung katamang-tama na cut. Di 200 million kaagad yung lote pa lang. Yung pinagawang bahay. Sa ganyang lugar pa naman, Senator, di ba? Merong minimum Minimum cut. na pagbili ng lote. Sukat. Hindi pwede 100 square meter lang bibili mo dyan. Hindi pwede. Siguro maliit na, ang pinakamaliit dyan, siguro mga 500 square meters. So 100 million, doon pa lang. Tapos yung bahay 4 na palapag 4 stories yung bahay niya, may elevator. So ang kwentahan po dyan, pagka high-end yung construction per square meter yan, siguro mga nasa 100,000 per square meter. Yung kontrata. Construction. Yung kunyari mga low-cost housing, pwede yan mga 20,000-25,000 per square meter. Pero yung mga high-end kasi gagamitin yan ng mga flooring na mga mamamahali, mga marble o anumang finish. Actually, maliit na yung 100,000. Yun nga yung sinasabi ko, mga babayan. Hindi naman gagamit ng mga mumurahing kagamitan lang yan. Ng mga materyales. Siyempre, mga top of the line na mga materyales yan. Baka mga bintana pa lang yan, mga babayan, umabot na ng 10 milyon kaagad. Diba? So, hindi ganun hindi nagmamatch yung 32 million. Kung doon pa lang tayo magmamatch, doon pa lang tayo magbe-base sa bahay at lupa na sinasabi ni Trillanes sa Ayala Alabang. 32 million, hindi magmamatch, mga babayan. Senator, sa ngayon, pagka mga high-end na mga contractor pa yung mapipili mo, nagagawa ng... Diba? Yung sinasabi ko. Contractor and suppliers, mga babayan. Diba? Pero hindi naman nakapagtataka, Senator. Di ba sabi nga ni dating Pangulo Duterte, natatanda mo yung enkwentro yung kinumpronta ni dating Pangulo Duterte yung reporter ng Rappler. May kinalaman doon sa frigate. Ano pa Si Pia Ranyada, di ba? Di ba sinabi niya, bakit mayaman ito Di ba sinabi ni kuha sa camera yun di ba? Bilyonaryo po ang sinabi niya. Bilyonaryo. Sa isang pagkakapag, bilyonaryo yan si Bongo. Yun, hindi nakapagtataka makabili ng bahay sa Ayala Alabang, Senator. Yun na nga. Ang problema dito, sa mismo nagsabi, 32 million lang ang pera niya, ang assets and liabilities niya. Alam niyo po kung bakit? Kahit na totoong bilyonaryo siya, hindi niya pwedeng isulat yan kasi tatanungin ka Kasi yung ill-gotten wealth, pagka kinasuhan ka, ikaw ang magpo-prove na hindi ill-gotten yung kayamanan mo. Kasi tatanungin, ano ba negosyo mo? Saan ito? Titingnan yung buwis. Nagbabayad ka ba ng buwis? Mas maraming krimen na mababiolate pagka ideklara niya yung tunay na wealth niya. Kaya ito ngayon, ginagawa, lolokohin na lang tayo lahat at ibababa yung kanyang sali. Lalabas tuloy, magiging tanong tuloy, credible pa ba?
Tama. Yung paglalabas ng salin. Oo. Di ba? Kasi makikita natin, maraming mga senador. No, kung titignan natin, gaya nga niyan, yung kino-question yung kay Chis Escudero. 'Di ba? Na ganun lang yung salin ni Chis Escudero. 'Di ba? So parang parang nakaka-insulto lang para sa mga Pilipino. 'Di ba? Na parang lantaran na yung kanilang mga panloloko talaga, mga kababayan. 'Di ba? Kung ganyan din Pwede po siya maging instrumento. Kung dapat meron pang ahensyang susunod na tipong, sige, ila-lifestyle check kita. Sa Singapore, meron silang ahensya, yung Corrupt Practices Investigation Bureau. Itong ahensya na to, under the executive branch, pagka may corruption allegation ka, ito ay pwede kang i-detain for 2 weeks na hindi ka makakalabas, hindi ka makakapagpiyansa. Tapos, papasok sila sa bahay mo, lahat po ng gamit mo doon, iniinventaryo. Tinitignan nila lahat, pati yung sasakyan mo, kinikwenta lahat yun. At kahit hindi nakapangalan sa'yo, pero kung ikaw gumagamit, ikaw yung beneficial owner, kasama sa kwentahan yan. Pati yung mga alahas, yung ginagamit mong relo, pati mga baril, nakakwenta yan. Yun, makikita dito. Kaso wala tayong... Dapat may ganun sa atin, no? May ganung ahensya, mga babayan. Ako, hindi pwede sa atin. Ganun. Kaya itong instrumento ng Dapat nga talaga, meron tayong ganun, di ba? salin, ito pang first step lang ito. Yan, nakikita ng media kung paano naloloko itong mga taong ito. Kasi kagaya ni Bongo, talagang alam nila na maraming pera ito. Pero hindi niya mapapaliwanag kung saan. Kasi sigurado ako hindi legal ang pinanggalingan ng pera na ito. Kasi nga, ito ang ginagawa nila na modus. Nung mayor pa lang si Duterte, ay kino-corner na nila yung mga infrastructure projects doon pa lang sa Davao City. Yun po. Ang parang sinasabi mo na, Senator, na mas naging big time nung nakalipas na 6 years. Yes. Ganun na nga po mismo. At hindi lang yun yung kanilang racket, marami pang racket. Ito, lumabas, yung sa Pharmaly, kasangkot din siya dyan, yung sa pagbili ng Sinovac, kasangkot din siya dyan. Ang dami ho na mga pinagkakitaan. So, kaya ganyan po. Dami niyang pera. Oo, Sentry, marami na rin kayong aligasyon laban kay Senador Bongo. Sa tingin niyo po ba napapanahon na isubmit na rin niya yung kanyang sarili sa lifestyle check? Parang malinis na rin yung kanyang pangalan kung hindi totoo yung mga sinasabi ninyo. Ganun na nga po, Pero alam naman natin na hindi niya gagawin yan. Ito nga, ayaw nga mag-volunteer sa ICI para linisin pangalan niya. Hindi niya malilinis pangalan niya kasi sobrang dumi na nga po, di ba? All this time, nakasilong lang siya kay Duterte. Kumbaga, nakikisosyo lang siya. Kumbaga, binibigyan lang siya ng ng pangsubi niya. Pero accumulated over decades, talagang malaki-laki yung nakalap nito. So, paano niya gagawin niya na magsasubject siya ng lifestyle check? Doon siya mahuhuli. Alright. Alright, sa mga babayan, Grabe, talagang itong si Senator Bongo, nasa hot seat siya ngayon, mga babayan. Ano masasabi po ninyo dyan? I-comment sa ibaba yung mga opinion at atin yung pag-usapan, alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-its po tayo sa ating next video upload. Ito muli ang Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace and health.